At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagimbal na balita ang ating nakalap mula sa mga insider sources sa Malacanang. Ayon sa ilang mga impormasyon, tila may mga hindi pagkakaunawaan na nagaganap sa loob ng puok na kapangyarihan sa ating bansa. Ang First Lady Liza Smugs at puno ng Kamara na si House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez, di umano ay nagsimula ng magtanggihan at magtangkang isalba ang kani-kanilang mga posisyon sa gobyerno. Ang katanungan, ano ang epekto nito kay President Kuting ng Norte Jr. na tila nahaharap ngayon sa matinding political dilemma? Ayon sa mga lumabas na ulat, nagkaroon ng matinding hindi pagkakaintindihan ng dalawang mataas na opisyal, si First Lady at si House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ang kanilang tunggalian ay may kaugnayan sa ilang mga desisyon at pagkilos ng administrasyon, pati na rin sa mga hakbang na maaaring baguhin ang mga ugnayan sa loob ng puok kapangyarihan. Ayon sa mga eksperto sa politika, maaaring malaki ang epekto ng kanilang alitan sa kalagayan ng Pangulo. Sa ngayon, ang mga impormasyon mula sa mga hindi pinangalan ng sources ay nagsasabing nahahati ang mga aliado at supporters ng dalawang panig. Habang ang ilang tao ay tapat kay First Lady, may mga tumatangkilik naman kay House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Marami sa mga eksperto ang nagsasabi na ang sitwasyong ito ay magdudulot ng mga pagsubok sa administrasyon, lalo na at ang relasyon ng mga Marcos at Romualdez ay tila nahaharap sa isang malaking pagsubok sa oras na ito. Ngunit ang pinakahuling development na ikinagulat ng lahat ay ang balitang magsimula nang magbago ang pananaw ni President Marcos sa mga isyu at pagpapasya. Isinalaysay ng ilang miyembro ng gobyerno na tila nagiging 50-50 ang posisyon ng Pangulo sa mga usaping ito. Bukas siya sa iba't ibang pananaw, ngunit nahihirapan din siyang makahanap ng solusyon na magpapahupa sa tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Mahalagang sumubaybay ang mga susunod na kaganapan sa Malacanang dahil ang mga alitang ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa direksyon ng Administrasyong Marcos. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mula sa third floor studio channel, no? Ito daw si Mel Robles, natanggal na siya bilang PCSO General Manager. Gaano ito totoo? Yun po ang pag-usapan natin. Okay, pakinggan natin ang balitang ito galing mismo sa third floor studio. Native kaagad habang on the road kami, on the road with the front runner. Mga putol na on the road with the front runner, parang Diyos ko po, ginamit lahat ng tao. Kasi may natanggap kami informasyon, may init-init pa. Kasing init ng ulo ni Pamela. Kasi naman, nagmamaneho ko, magbabasa ng comments, yuyo ko titingin sa list, kahit sino. Loko ka pala eh. Pakinga po. Kung tumuloy-tuloy yung plansyado kong buho. Ang aga-aga, Marlon. May informasyon po na di umano, hindi na raw si Mr. Mel Robles ang General Manager ngayon ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kundi, di umano, pinalitan na raw siya ni PCSO Board Member Judge Felix Berto Reyes. Tama ba? So, maka-admin tong board member na to? Alam mo, Siya rin. diba? Siya rin yata ang kumuha niya. Tapos si board member o bagong GM, incoming GM. Dating alam ko, dating Marikina Judge. At sure ha, correct na lang po. Check ko lang yung detalye. What led to the ligwak? Felix. Ligwak. Hindi pa natin alam. Basta Ay yun nako, lang. wag mong ganda. Bago na. Ligwak, pinalitan, nag-resign, hindi totoo yan. Ito ay isang paglilinis in preparation na merong mabangong masabi Siyempre, sa kung zona. nag-resign sa Saturday of saying na, alam mo yun, na pinalitan siya, nag-resign. So, para may Tayo lang naman ang nag-resign, ang pinag-resign at umamin pa rin ni Ligwak. Umayos sila. Pero, ano ba to? Kung totoo itong informasyon na to, no? Maraming dapat gawin. Una, ibigay sa publiko kung ano ang dahilan, bakit biglang-bigla tinanggal or meron ng bagong PCSO GM. Dahil nga ni Ligwak. At
Pangalawa, bakit ginawa to? Kung kailan aalis ang Pangulong Bongbong Marcos papuntang Singapore, Brunei. Ano Kasi ba mo? wala nang makuha. May tagasagot agad. May tagasagot agad. Wala nang magiging loan debtor. Babalik niyan sa tig 20 mil na lang ang tanong. Okay. Pangatlo, may tuna lang yung pagka hindi na GM si Mel Robles, gano'n na lang yun. Wala na mangyayaring investigasyon tungkol dun sa sunod-sunod na panalo ng mga loan debtor sa loto. Paano may imbestiga tao din nila ang COA? Uy, sino ba yun? Sino yung nagsasalita? Hala, Pero balik tingnan natin, no, yung announcement, OP, no, under ng Office of the President ang PCSO. So, Siyempre, dapat, income no, generating, hindi under ng OP. Ganun ba yun? I'm sure. Ano ba to? Hindi. So, tingnan natin kung ilalabas tong palitan kuno sa PCSO ng kung maglalabas din ng statement dito ang PCO naman or itatago ba nila sa publiko to? Sabi ni Arbil, too late na palitan na dahil nasimot na ang pera to mo. Okay, so salamat kay Yosek Pamela at Yosek Marlon, Third Floor Studio. Sila yung isa sa mga happy studio talaga. Napaka-lively kung mag-vlog itong dalawa. Abangan natin, I believe, maraming puting ahas din. Maraming informants itong dalawa kasi galing din sila dyan eh. So, ano ang dahilan? Yan ang tanong ngayon. Baka nga is naubos na ang pera ng bayan at I agree doon sa nag-comment na too late. Noon pa sana. Sino yung pinalit? Flores, dating board member ng PCSO. So, alam nyo, may subscriber ako nag-message sa akin nga, General, dito sa amin kawawa na ang mga pasyente, yung mga kapuspalad na noon maraming tulong nakukuha sa PCSO. Ngayon daw wala na. Kung meron man, limitado na at kasi maliit na ang pondo, yung pantulong na pondo ng PCSO. So, raming natutulungan. Alam ko ito nung nasa serbisyo pa ako. Punta ko sa mga hospital ng gobyerno. Nalaman ko na lang na halos walang binayaran yung mga kapuspalad kasi nga yung tulong ng PCSO. Correct me if I'm wrong, itong PCSO na-establish during the Marcos senior years. Yung intention, yung purpose is para ang gobyerno maka-generate ng maraming pondo, pantulong, kaya nga charity vlogger o charity sweepstakes office. So, malaking pera talaga sa PCSO. Kaya ba yun, panahon ni PRRD, meron akong kaibigan, politiko, naging board member siya ng PCSO panahon ni PRRD. Nako, nalaman ko malaking pera talaga. But then, panahon ni PRRD, wala tayong narinig na masyadong anomalya sa PCSO kasi nga nagagamit yung pera, yung income ng PCSO pagtulong sa mga nangangailangan. Ngayon, nako, wala pang ilang buwan, pag-upo ni Mel Robles, yun na yung controversy, yung ilan yun? 433 winners na magkano yung premyo, halos 500,000 pesos. Kaya hanggang ngayon, hindi na imbestigan yun eh. At malala ko yung revelasyon ni Atty. Vic, yung kwento na yung appointment ni Mel Robles as PCSO manager hindi lumusot kay Atty. Vic. Kaya yun ang isang dahilan na may nagalit kay Atty. Vic
At dahil nagalit sa kanya yung taong yun, napilitan siyang nag-resign. So, pag-alis ni Atty. Vic sa kanyang posisyon, yun na. Lumusot na yung appointment ni Mel Robles, naging PCSO General Manager. At ngayon, nagkaloko-loko. Okay? So, kung totoo na pinalitan na siya, posible yan. According to Yusek Pamila, cleansing. Parang pinapakita nila na nagkakaroon ng reform, ng PCSO, para may mabanggit na maganda sa SONA. Kasi sa ngayon, ilang buwan na, isang buwan na lang mahigit, mag-SONA na ang Pangulo. Kaya naghanda sila ng mga magagandang babanggitin sa SONA. Baka isa na ito. Yung we have made reforms sa PCSO. Yun, alitan. Lagay tayo ng bago. Yung alitagtag drug hole na largest, sigurado. Babanggitin yan sa SONA. Yung dati 2 tons eh. Hanggang nung nabuking sila na halos kwento-kwento lang yun, na naging 1.4 tons na lang. Ngayon, kaduda-duda, halos wala pang nakakasuhan yung So, ayan, mga pang SONA ito. Mga preparasyon sa SONA ang ginagawa para it makes it appear na maganda ang ginagawa ng gobyernong ito. So, bukas makalawa, sana mayroon ng confirmation, mag-announce ang PCSO or PCO na napalitan na talaga itong si Mel Robles. Good news yan kung napalitan, at sana ang ipinalit yung matino na, yung talagang sundin niya yung charter ng PCSO na fair lang ang labanan, wala yung pabor-pabor, at gagamitin yung income ng PCSO pagtulong sa mga nangangailangan, kasi marami talagang matutulungan ng PCSO kung gawin lang nila ng tama. So, salamat. Third Floor Studio, Yusek Pamela and Yusek Marlon. Ituloy nyo lang po yung ganyang pagbabalita. Hindi po kami titigil hanggang hindi po natin nakikita ang katotohanan kung sino nasa likod po nito. Sige, makakaano na po kayo, makakapag-proceed na po kayo. Ako po si Renelyn Torres Rian Sales. Nasa 8 taong gulang at kasalukuyan pong naninirahan sa Purok Masagana, Barangay Ransohan, lungsod ng Lucena. Excuse me. Noong May 22 po, 2024, humigit kumulang po ng alas 3:15 ng madaling araw. Natutulog po kami nung 2 kong apo sa aming bahay. Nagulat na lang po ako nang bigla pong lumagabong yung pintuan ko sa harap ng bahay ko. Na sa gabi po, yung ilaw ko po sa labas ng aking bahay, yung po ay magdamag na buhay. Pero nung narinig ko po na 4 hanggang 5 tadyak sa pinto ng bahay ko, nang nagmulat po yung mata ko, patay po yung ilaw. Tapos may nagpa-flashlight po dun sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan po nila yung pintuan ko, sila po ay pumasok dun sa bahay ko, at noon po ay bukas yung pinto ng kwarto ko. Umimik po sila ng pulis, pulis. Dapa. Pamay sa likod. Sabay tanong po ng habang nakatutok yung baril sa akin. Tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung lumabas po sila dun sa pintuan ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang katawan.
nung bumalik po sila dun sa kwarto ko, ako pinakaupo na. Pinlashlight po nila yung aking mukha. Tinanong po uli nila ako kung nasaan si Jonathan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Saan daw po nagtatrabaho? Sabi ko po sa Laguna. Ang pinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant, wala pong abiso sa akin? Ang sumilid lang po sa isip ko, nagsalaysay po ako dito sa Kongreso noong May 22. Nangyari po ay May 24. Yun po ang nalalaman ko lamang na dahilan kaya po ako ay pinasok ang bahay nang walang paalam sa akin. Nung naramdaman ko pong wala nang tao dun sa labas ng bahay namin, pinilit ko pong batin yung dalawa kong apo na isang 9 na taon at isang 8 taon. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay ko. Kaya pag naaalala ko po yung nangyari, ako po ay takot na takot pa rin hanggang ngayon. Ako po ay nananawagan sa head po ng national. Sana po ay mapadali po yung pag alam ko kung bakit po pinasok yung bahay ko. Hanggang ngayon po talaga ako po ay takot na takot pa rin. Kukwento ko po sa inyo, ayaw na po kong payagan ng mga anak ko pumunta dito ngayon. Pero gusto ko lang po talagang magkwento sa inyo na ganun po yung nangyari sa akin. Sinabi ko na lang po sa mga anak ko na itutuloy ko at ang sasabihin ko lang naman po ay yung katotohanan. Yun lang po at salamat. Congressman, I think Congressman JJ, this is not only a direct attack on them but a direct attack to us. Dahil po they wanted to obstruct yung ating pong ginagawang investigasyon. And by doing that, ay yung fear factor that they wanted to employ upon you for you not to attend on this hearing. And for that, it is really an attack to this institution. And that's why, Congressman JJ Suarez, Yes. you want to proceed? Mr. Chair, you know, I've been a congressman for 4 years, 5 years now. And previous to my position, you know, my parents also became representatives of the district that they used to represent. And I think this is the first time lang that I can recall na may ganitong pangyayari. Na merong tumistigo sa mababang kapulungan at ikwento yung karanasan niya kung saan tinakot, pinalibutan, tinutukan. At pagkatapos nun, ng kanyang pagsisiwalat ng katotohanan, 2 days after the fact, it happens again. And this is not anymore during, before, or after a barangay election. This is an ordinary times, Mr. Chair. Sa sobrang takot po ng witness natin, siya na po ang nagsabi, sarili niya na pong anak ang nagsasabi na huwag na kayo pumunta. Mr. Chair, paano po natin mabibigyan ng kapayapaan ang mga kababayan natin kung sa mga ganitong bagay, yung mismo mga inaasahan natin na poprotekta, magtitiyak ng ating kaayusan at katahimikan, sila pa mismo ang nasa likuran.
So it's disturbing to me because it violates the very essence of why we are all here. It breaks the very fabric of society. And Mr. Chair, I think as duly elected officials, members of this committee, we need to make sure that, number one, kung sino man ang nasa likuran nito at kung sino ang nasa likuran ng mga taong nasa likuran noon, ay mabigyan po talaga ng tamang hustisya. Pangalawa, yung mga magwi-witness dito sa atin, whatever committee, may this serve as a lesson to us all that they need to be protected, that they need to be given ample support. Dahil napakahirap po ng ginagawa nila, nahaharap sila dito sa ating committee in front of the millions of Filipinos who are viewing us either through TV or Facebook. Malalaman kung sino sila, malalaman kung ano nangyari sa kanila. Dapat masiguro din natin na bibigyan natin sila ng tamang seguridad. Ang nakakalungkot po ay yung inaasahan po nating dapat magbigay sa kanila ng tamang seguridad. Ay sila pa po yung gumawa nun. Deputy Speaker, kasi dun sa report no, that was submitted to this committee, identified yung 8 policemen. They were identified, no? Na-identify po to, no? Siguro, tanungin natin ang Quezon, ano, yung COP or yung chief of police ng you are the acting chief no ngayon, no? Ikaw yung hepe ngayon ng Quezon. Yes, sir. Pero na-relieve din po ako, sir, nung May 24 dahil po sa insidente na yan, sir. Dahil sa incident ito na na-relieve ka. Yes, sir. At itong 8 ito na-identify na sila talaga ang pumasok doon sa bahay ni Mrs. Rian Sales. Yes, sir. Kami na rin po ng aking investigador, sir, ang personal na nagtulong na pag-iimbestiga, sir. How are these people been identified? Through sa CCTV, sir. So nakita talaga sa CCTV na pumasok sila sa bahay? No, sir. Doon po, sir, nung pagpunta nila sa Barangay Bara at based po sa statement ni Ma'am Renelyn, at saka po, sir, doon sa pagbalik nila sa police station. Nasaan na itong 8 ito? Nakakulong po, sir, ngayon. So ngayon nakakulong sila. Yes, sir. And I think it is important on this hearing that I think we need to have a motion to invite these 8 that perpetrated that incident, that crime against Mrs. Rian Sales. Hindi natin to palalagpasin dahil sa ginawang ito, and we will be calling also the attention of our Chief PNP, si Chief PNP Marbil, no? Just come to think of it, May 22, nag-conduct tayo ng hearing with this witness, and then after 2 days, pinasok ang kanyang bahay. Di ba? Clearly, ito'y pananakot sa ating mga witnesses para wag mag-appear dito sa kongresong ito. And we will be inviting, because this concern our national leadership, our national organization. Dahil may mga ganitong klaseng pulis, oh. Again, sasabihin po namin sa inyo, we have talked to the Speaker and to the Chief PNP, asking us, di ba, na tignan yung mga organisasyon na minsan ay napapahiya yung ating mga kapulisan. Pero kung merong ganitong klase ng mga pulis, di ba, na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, I think, Mr. Chairman, members of this committee, mahirap masundan yung ating usapan ngayon. We have to cleanse our organization. Okay? So, Chairman. Congressman Paduano, you are recognized. Before you proceed, Congressman Paduano, no, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Posita. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Just a quick manifestation, Mr. Chairman. This is what happened with